Tangina, international laughingstock na naman tayo dahil sa second impeachment na to. Nakakasuka at nakakahiya na ang Pilipinas. 200 plus na unvotes. Pero habang nagpapatayan sila sa pwesto, tayo ang tunay na talo sa taas ng bilihin at talamak na korupsyon. Pati international news. Tutok na tutok sa drama natin. Parang kailan lang pina tayo sa Unity. Ngayon para na tayong mga batang nag-aadawan sa laruan. Paano? Alam naman ng buong mundo na lahat ng nasa taas ay korap. Bunag-bunagan kasi pa rin mga ibang Pinoy. Exactly. Bakit ngayon lang nila naisip i-impeach? It's not about justice. It's about power play at paglilinis ng mga susunod na kakandidato. Sa bagay, nakakatapot din isipin kung ano nang mangyayari sa bansa habang abala ang Senado sa impeachment. Paano na tayong mga ordinaryong tao? Wala silang paki sa atin, Gio. Gumising ka sa katotohanan na ginagamit lang itong distraction para hindi natin mapansin ang ibang magnanakaw. Habang nakatitig tayo kay Sara, yung ibang trapong corrupt, lalong kumakapalan bulsa sa likod natin. Mahirap maging resilient at positibo kung ang gobyerno mismo ang dahilan kung bakit tayo lugmok. Resilient my ass, Gio. Wala nang natitira sa atin kundi bilyon-bilyong utang at kahihiyan na aabot hanggang susunod na henerasyon. Ang kanom na lang talaga, sino ang susunod na ilalaglag? Sa dulo, iisang pamilya o iisang grupo lang naman ang laging panado habang tayo ay talong-talo na sa buhay. Nakakalungkot lang na imbis na pag-asa ang makita natin sa balita. Puro pagbabanta at gantihan ang laman ng bawat headlines. Puro kayo abang. Puro kayo hintay. Dapat manindigan na tayo. Kayong nanunood, hindi pa ba kayo pagod sa gobyernong to?